Okay, magandang umaga po sa ating lahat at mapagpalang umaga. Tayo po inaantay na ng DCCB Radio. Ayan. May emergency po tayong inasikaso ngayon. So, okay. Yes. Okay. Aha. Patuloy po ang ating live coverage dito sa ating Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Mapagpalang umaga po sa ating mga kababayan. Ayan, tawag po tayo ulit. Hello? Yes. Mapagpalang umaga po sa ating mga kababayan sa DCCB. Yes, ma'am. Go ahead po. Go ahead. Ako po yung antabay na at inaantay po ang pagtanggap po ng ninyo po dito sa ating istasyon. Ayan na, kasama Ida, mukhang nahihirapan itong nahihirapan tayong kumonek kay Sir Ferdinand Lagundino, ano? At hindi natin Ma'am, nandito na po ako. Yes po, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, magandang umaga, sir, ano? At pasensya na po at medyo nahirapan tayo sa ating linya. Okay, go kung ano yung pag-usapan po natin ngayon. Yes, ma'am. Ma'am Munet, sa lahat ng ating mga kababayan sumusubaybay sa DCCB, mapagpalang makadiyos na umaga sa ating lahat at sa mga taga-FB, taga-subaybay ng mga FBs natin, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pasensya na po kayo dahil may emergency din po ako kanina lang. So I was not able to cope up with the time and I'm sorry po. Okay lang po, ano? Kumusta naman na po yung ating, meron na po ba tayong progreso dito po sa ating nilalakad, ano? Yes. Actually po meron na po tayong meron po tayong mga information na nakakalap ngayon na lumalabas sa media na yung sinasabi po nila na ang sinabi ni Pangulong Duterte na hindi na natin kailangan ng martial law para ito'y gawin ang mga nararapat nating gawin sa ating bansa at meron pong lumabas na information na bubuksan na po ang kayamanan ng ating bansa dahil ito po bahagi ng paglilinis ng ating bansa na habang hindi pa po nabubuksan ito ay kailangan pong linisin lalong-lalo na sa ating mga puso, sa espiritual na aspeto ng ating pamumuhay at tanggapin na yung offer ng Diyos na iangat na ang pamumuhay ng bawat Pilipino at itong wealth na ito ay unang-una po yung 100 trillion pesos na offer ni King Tiburcio Villamor Marcos na naka-oath-take bilang tagapag-alaga ng mga kayamanan ito sa Suprema Korte at ito po ay undisputed facts and undisputed legitimate documents na siya lamang po talaga ang kailangan ng ating bansa upang may saayos na yung mga naka-care of kay Ferdinand E. Marcos, ang abogado po nila, abogado ng kanyang ina, na mabubuksan na po itong pagpapalang ito na dapat nang tanggapin ng ating mga kababayang Pilipino dahil po sa panahon ng pandemya ay talagang kailangan po natin ito, Ma'am Munet. Okay,
Yes, ma'am. Welcome, Ma'am Nida. Ganon din po sa inyo, ma'am. Yes, tulad po ng kahapon po ay nag-update po tayo at isa na lamang po ang kulang doon sa team na kailangan ng pinakahuling requirement na tao na bago po ito'y humarap at makipagharap muli sa ating Pangulo at base sa ating mga nakalap na informasyon ay ongoing process po ito, subalit medyo may konting hindrances gawa ng itong COVID dahil yung mga taong kakailanganin dito sa pag-uusap ay naka-quarantine po sila, dumadaan po sila sa quarantine process. So kami po ay mas nauuna po na uma-update po dito sa nangyayari po rito dahil itong legal team natin ay puspusan ang kanilang ginagawa. Subalit hindi po natin pwedeng labagin ang mga protocols ng ating gobyerno upang sundin yung safe. Lalong-lalo Pangulo po ang kaharap po nila dito ay talagang napakahigpit po ang health protocol ng ating ng opisina ng Pangulo. So yun po yung mga naantabayanan po natin at isa lamang po ito sa grupo na umaayos po isa lamang po ito yung dalawang grupo po natin ay yung direct communication natin sa opisina ng Pangulo, and then another group is yung isa sa mga pamilya ni President Duterte na tumutulong din na rin po sa atin dito sa adhikaing ito na maibigay na ang nararapat na kayamanan sa bawat Pilipino. Okay, yes po, napakahalaga pong malaman ng ating mga kababayang Pilipino kung ano na po ang kahihinatnan ng mga nauna na naglakad po nito tulad ng Maharlika Nation, yung AAA, yung mga Firm Foundation at Pearl Foundation. Napakarami pong foundation po yan na nabuo upang ito'y kagamitan na magpapatunay na mayroon po talaga tayong inaantay. Ayon po dito, nasa akin po sa na dokumentong hawak ko po, babasahin ko po yung certificate na pinirmahan ni King Tiburcio Villamor Marcos para marinig po ng lahat. Ito po, hawak ko po, naka-live po tayo dito sa YouTube natin at makikita po yung certificate na kung saan ay ako ang pinakahuling signatory nito na nagpapatunay ng legitimacy ng certificate. Ito po, to all the Filipinos, is entitled an initial grant of 5 million, approximate $100,000 for Life and Livelihood Development Program o LLDP regardless of any age. A Filipino-born citizen from the accounts of King of Recognized Assets Nations, Infinite Air of the Manila Archipelago / Filipinas, with OCTT 01-4 under the Treaty of Paris, Treaty of Versailles, great-grandson of the 12 longest reigning and richest emperor of the Roman Empire, Emperor Marcos Orpheus Trajanus Trajan, with a total assets of 1,181,311,000 metric tons of gold deposited in more or less 200 central banks around the world, used as backup gold bullion for monetary units, including the Philippines under the administration, the firstborn son of the late Philippine President Ferdinand Edralin Marcos, former Assets Chief Legal Counsel of his royal family,
Tagyan Taliano Maharlikan Kingdom, incoming chairman of the European Committee of 300, chaired by his great-grandmother, Her Royal Highness Queen Elizabeth II, founder of Alpha Omega World Development Marshall Program, 7-star General and Chairman of the UN Pentagon Interpol, signatory Philippine Assets and legitimate owner of the 400,000 metric tons of backup gold in Bangko Sentral ng Pilipinas o yung tinatawag na sa Old Central Bank of the Philippines, and the incoming head of divine governance of the Kingdom of the Maharlikans, mainly the Philippines as the center of righteous government in the world, as God appointed this country for His divine purpose to end up the suffering of His chosen people and open the key of the physical, spiritual, and divine wealth of all nations through His Royal Highness King Tiburcio Villamor Marcos Tagian IV. Guidelines and implementation take place immediately upon bank advice and accounts open and taking his oath as principal head of monarchical state of the country. Given, ito'y pinirmahan noong July 20, 2019. Ito po, nakapirmado po ito ng mga witnesses at ako po yung pinakahuling pumirma rito bilang author ng certificate na ito. Ito po'y tahasan po ito yung pinagmamalaki natin na pinirmahan niya sa harap ng mga kababayan nating Pilipino ang 5 million pesos grant, life and livelihood development grant para sa bawat Filipino-born citizen. Take note po, every Filipino-born citizen. Ibig sabihin, anuman ang edad, anuman kapapanganak pa lang, hanggat buhay po tayo, ito'y nararapat na tanggapin ng bawat Pilipino. Pirmado po ito. At may mga abogado po tayong mag-a-attest po rito. Okay, sir, yan po, napakalinaw po yung nabanggit po na every born citizen. So, ito po ang madidisregard na po itong mga foundation dahil alam po natin marami pong nag-aalala dahil gaya nga po ng mga unang naipalabas ng mga foundation, gaya po ng banggit po na Maharlika ay nag-aalap po din po siguro sila, baka hindi po sila makasali kung sakali sila nga po nakasama sa listahan ng foundation po na inilabas ng mga partnership. Ako na lang. Yes, ma'am. Ma'am Monet, ganito po kasi ang nangyari po dyan. Ito po'y kaparaanan nila ito na sinasabi kasi nila, ay, pag hindi po kayo sumali sa foundation na ito, hindi po kayo makakasama dito sa bigayan ng kayamanan ng ating bansa. Yun po kasi ang nag-motivate, yun po yung naging trend sa mga foundation na ito. Subalit napakarami pong nag-member dito kahit at inabuso po ito ng mga leaders kasi humihingi na po sila ng mga dahil dinadagsa na po ng mga tao, nag-take advantage na rin po ng mga ibang leaders po ng mga foundation na yan para maging ang dating na niya ay scam na po. Kaya sila na rin po yung sumira dito sa mga foundation. Yung tunay na hikay ng mga foundation na ito ay nabalewala na po, no? But in the sense na itong kayamanan na ito, hindi po pribado ito. Hindi po pribadong pag-aari ni Ferdinand E. Marcos. Mayroon po siyang nakatabi na para sa kanya lamang po at saka sa pamilya niya po. Nakatabi po yan. At kasama po yan sa na-freeze. Nakakalangkot lamang po dahil kasama ito sa mga pina-freeze ni Cory Aquino. Okay, naputol po, no? Tawag po tayo ulit. Tuloy po natin ang pag-usap. Okay? Okay, nililinaw ko po no na itong motivation ng mga foundation na ito na sinasabi na sila lang, ang mga nakamiyembro lang ang pwedeng makinabang, which is hindi po ganun. Kasi yung private assets ni Ferdinand E. Marcos mula dun sa 192 metric tons na legal na ibinigay, papelado po yan, legal na ibinigay ng mga Taliano family ay nakadeposit po ito sa Zurich Bank, Switzerland. Just can imagine, 192,000 metric tons na pinakikinabangan ngayon ng Switzerland na ang sinabi ng Switzerland recently ay hindi na nila kayang interesan ito. Dahil pag siningil ito pwedeng ikabagsak ng Switzerland. Kaya ipinapasa po itong mga kayamanan ito sa Japan. Pero hindi rin po yata tinanggap ng Japan
dahil magkakaroon po sila ng malaking responsibilidad na pag ginamit po nila itong mga gintong ito. Kaya yun po ang istorya niyan, ang private lamang na pag-aari ng mga Marcoses kasama ng kanilang pamilya ay yung from the 192 metric tons. Paano pa magnanakaw ang mga Marcoses sa panahong yan? Samantalang may iniinteresan ng Switzerland Bank, Zurich Bank na ginto sa mga Marcoses. That is private po yan. Which is, yung sa atin naman po ay separate po ang papeles sa mga yan. Kaya nililinaw ko po sa buong bayan, buong sambayan ng Pilipino na ang Marcos wealth ay pribadong pag-aari ng mga Marcoses. Subalit kasama po ito sa na-freeze na mga assets na sinasabing na ill-gotten wealth ng mga Marcoses, which is the Aquino administration hasn't been present yet. Nung nagkaroon yan ng kayamanan ng mga Marcoses, paano sasabihin nila na ill-gotten ito samantalang wala pa sila sa administrasyon, wala pa silang kapangyarihan. Noong time na mayroong kayamanan si Marcos dahil abogado pa lamang si Marcos noong in-acquire sa kanya yung 192 metric tons na pag-aari nila ni Father Antonio Diaz na sila ang matagumpay na nagbalik ng ginto na 617,000 metric tons, wherein the 400,000 metric tons ay nakalagak sa sa Central Bank old building ng East Timog, Quezon City. Yes, go ahead po, ma'am. Go ahead. Napakaganda po yung tanong ni Ma'am Nida, no? Ano daw ang susi? Ano po ba ang kailangan? Bakit napakatagal na ito? Hindi pa po ito nabubuksan at naipapamahagi sa ating mga kababayan o sa atin lahat po. Napakaganda po tanong ni Ma'am Nida from DCCB, ano? Now, actually po, no? It is not just one key. But I believe so, no? Yung isa sa pinakamalaking susi nito ay hawak na. It means the downfall of the oligarchs is one of the great key sa pagbubukas nito. Kasi ang mga oligarchs po, hindi ko na po babanggitin kung sino po ang mga ito, alam niya po ninyo, no? Sila po ang kumokontrol ng ekonomiya at ng pera ng bansa. The economy of our country is not controlled by the government or it is not controlled by the majority of the Filipino people. It is the economic stability of our country depends on the business sector na mga malalaking kumpanya na gumagawa ng hindi tama sa ating bansa. Sila po yung isa sa susi nito na ito'y hawak na ng ating Pangulong Duterte. Despite of all the atrocities and the fights regarding this key, ay hawak na ng ating Pangulo. Kaya si Pangulong Duterte ay napapa-smile na po. Yung sa kanilang mga declaration ngayon ay talagang parang tumaba pa po siya noong nangyari po ang mga ito. Yan po ang pinakasosi. Kasi pag na-release ito, yan na naman ang hahawak sa perang ito pag na-release po ito. Kaya napaka-significant ang June 12 or 13 nung bumagsak na po yung isa sa instrumento ng oligarko. So, yan ang isang sosi. The next key now is the Filipino people na malaman lahat ng sambayan ng Pilipino. Hindi po dapat itago ito. Yan ang pangalawang sosi po. Meron po pong dalawang natitirang sosi, no? At ang isa sa sosi nito ay yung pagbabalik loob
ng mga Pilipino upang pag nakamit nila itong kayamanan na ito ay gagamitin nila ito sa tama. Hindi po ito pwedeng gamitin sa maling aktibidades na plano ng mga mahalang sa kaluluwa na pag natanggap daw nila ito ay ganito, ganyan, magtatayo sila ng mga kung ano ganyan, and then pwede po itong maging malaking problema din ng Pangulo dahil sa usapin ng droga. So mayroon po itong programa. Now, the other key here, the ultimate, the pinakahuling key nito na ipapahintulot ng Panginoon ay ang ating presidente. Kung ang presidente ang nagpa-lock up, nagpa-lockdown ng mga assets na ito, presidente rin ang may kapangyarihan na mag-utos ng pagbubukas nito. Pero hindi po sa kanya. Hindi nasa kanya lamang yung the trigger is in the hands of the president. But the implementation of this or the bolt must be opened by the sole signatory. Yun po na si King Tiburcio Villamor Marcos Taliano Tagian IV under the attestation of the Supreme Court of the Philippines and under the guidance of the World Bank, the International Monetary Fund, the United Nations ECOSOC, at lahat ng mga offices, mga kortes sa buong mundo ay nakaback up po dito kay King Tiburcio. Subalit sa ngayon, hindi po niya pwedeng galawin ang mga ito dahil nga it is entrusted to the country Philippines. And then it takes a war. If King Tiburcio will gonna have to force to claim it back, it has to be in engaging a war. And that is to ask the permission of the United Nations. But it is inimaginable na ito ang kaparaanan na mabubuksan sa pamamagitan ng digmaan. Ano naman yung mga Pilipino sila mamamatay? Kailangan pa bang may mamamatay para lamang dito? No, sa panahon ngayon, we have a God, a powerful God that could bring this on, to open this key, the vaults of this divine wealth. Pag-aari po ng Diyos ito, hindi po natin pwedeng ariin ito. Pag-aari po ng Diyos ito, kaya kasama ang buong mundo na makikinabang sa pagbubukas ng mga kayamanang ito. Okay, Sir Ferdinand, napakagandang usapin yan. Siguro sa susunod na mga araw ay muli po namin kayong makakapanayam nang sa ganun ay itong mga ating tagapakinig naman ay magkaroon ng kaalaman kung nga po yan sa kayamanan na ipagkakaloob sa bawat Pilipino, at siyempre yung mga iba pang katanungan na dito ay siguro akin pong pagbibigyan yan o babasahin yan sa susunod na mga araw. Yan, sige po, Sir Ferdinand, nasa inyo po yung pagkakatanong upang magbigay po ng ito pang pagkakataon upang o panawagan sa ating pong mga kababayan. Yes, ma'am. Maraming salamat. Unang-una po sa ating Panginoong Diyos na nagbigay ng pagbubukas sa pamamagitan ng Radyo DCCV, hosted by Ma'am Monet, Sir John, and Ma'am Nida, at lahat po ng tagapamahala po ng DCCV. Patuloy po kami nagpapasalamat po sa inyo sa pagbubukas ng inyong mga kamay at kaisipan po rito, pagtulong po rito. At sa ating mga kababayang Pilipino, kindly please subscribe po sa YouTube po natin na pwede po na ninyong Ferdinand Lagondino YouTube channel. Yan po ang susundan po natin at yung FB po ng DCCV, sina Sir John, Ma'am Monet, Ma'am Nida. Magtulungan po tayong sambayan ng Pilipino. Hindi po natin pwedeng itago rito. Hindi man po kayo naniniwala, that's okay. Hindi po yon apektado po sa amin. Kaya maniwala po kayo o hindi, patuloy po naming irarali ang mga mensaheng ito hanggang makamit natin. Dahil kayo po, kahit hindi po kayo naniwala, makikinabang pa rin po kayo. Yun po ang malaking responsibilidad na nasa balikat po namin. Na hindi tulad ng iba na pag hindi naniwala ay hindi ka kasama. Kung hindi ka maniwala, okay, hindi ka kasama. Pero sinisiguro ko po sa ating pamunuan ng National People's Initiative Council Committee,
at ng ating butihing Sir Tiburcio Villamor Marcos Tagian Taliano IV, sinisiguro namin na bawat Pilipino ay makikinabang dito sa kayamanang mana mula sa Maharlikan Kingdom sa pamamagitan ng pamilya ni King Tiburcio at ng kanyang ama ni former President, the strongman of the world, Ferdinand Edralin Marcos. Maraming salamat po sa inyo, sa ating mga kababayan. Tuloy po kayo, tutok po kayo, huwag po kayong mawalan ng pag-asa dahil ang Diyos ang sabi, kung kayo'y nanalangin, ipalagay nyo na nasa inyo na para ibigay ko na sa inyo. At pinakahuling verse ko po sa araw na ito, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Additional lamang po itong mga kayamanang iyan. Take note, it is just an additional. Ganyan po kaliit sa Panginoon po yan. Pero sa ating lahat, napakahalaga po ito dahil gagamitin po natin ito upang tayo'y okay. Okay, I believe so, no? Na nagsara na, no? Okay? Alam niyo po, ating mga kababayan, patuloy po tayo na magtiwala sa Diyos. Yun po ang kailangan. Hindi po kami titigil dito sa usaping ito hanggat hindi po natin nakakamit ang kayamanan na ipagkakaloob po sa atin. So napakaganda po ang start. Nakikita nyo po, no? Ito po yung certificate. Pirmado ko po yan. Pirmado ni King Tiburcio po yan. Okay? Napakarami pong available certificates po natin para dito sa 5 million na ito'y para sa bawat Pilipino po ito. Kung paano po kayo maka-avail po nito, itong para may padala po sa inyo.